Itinutok niya ang kanyang palaso kay Seth, na ikinaalarma niya, at tinakpan niya ito. Nagulat sila sa inasal ni Ilayana at tinanong siya kung hindi man lang niya namalayan ang kanyang ginagawa. Tumanggi si Ilyana, dahil alam niyang hindi siya maiintindihan ng mga ito, dahil kailangan niyang pumunta sa pulang puno dahil may isang bagay na siya lang ang makakagawa doon. Sumilip si Jester sa loob ng kanyang bag at nakita ang relic protector. Nagulat siya dahil nasa kanya ang relic at bina-blackmail siya nito. Nais niyang bigyan ang taong iyon ng ilang kredito at sinabi sa kanya na dapat siyang kumilos bilang isang strider. Nagulat si Ilyana nang makita siya sa likod, dahil hindi niya alam na nandoon siya nakatingin sa bag ni Stek. Nagpa siya si Ada na makinig sa kanyang dahilan tungkol sa relic. Sa pulong ng konseho, bumalik sila sa kanilang nayon, kung saan laking gulat ng lahat nang makita ang isang tao. Inutusan ni Jester si Elena na ngumiti dahil matagal na itong hindi umuuwi, ngunit nagalit ito sa kanya at inisip kung ano ang problema ng taong ito dahil hindi ito namamatay kahit na kanina pa ito kumakain sa labas. Sinabi ni Ilyana na kung naiintindihan niya kung gaano kahalaga ang taong iyon, hindi siya mangangahas na tretuhin siya tulad ng pagtrato sa kanya sa kasalukuyan. Nagagalit siya na ito ay walang kaparerikan at gusto niyang marinig na sabihin niya iyon sa mga matatanda, hindi lamang sa kanyang lola. Inutusan sila ni Ada na umalis habang ang isa sa mga matatanda ay lumabas upang batiin sila. Ang isa pang duwende ay lumitaw at pinuri sina Strider, Jester, at Ada dahil pareho silang mahusay at natutuwa na makita si Ilayana, ang tagapagtanggol ng relic. Tinanong niya kung sino ang taong iyon, na dinala ng biro. Ipinaliwanag niya na isa siyang hindi lamang nagnakaw sa relic protector kundi ng blackmail pa rito. Nahuli nila siya sa isang kalapit na nayon kung sakaling gusto nila siyang tanungin. Iniisip ng matanda kung hindi pa siya patay, ngunit hindi sila sigurado tungkol dito. Ang balikat na kanilang hinaypan ay dahan-daang nag-aayos, at siya ay damyugo ng sapat upang mamatay sa pagkawala ng dugo, ngunit ang kanyang puso ay tumitibok pa rin. Inutusan niya sila na itigil ang kanyang pagdurugo at ilagay siya sa isang hola habang sila ay magpapasya kung ano ang gagawin nila sa kanya, at pinagtibay niya ang kanyang mga utos. Habang papaalis ay inutusan niya si Ilayana na sundan siya, at pumayag naman siya. Sa kanilang paglalakbay, ipinaalam sa kanya ng matanda na ang piitan ng pulang puno ay lumampas sa punto kung saan hindi na nila ito makontrol, at ang nayon ay nasa hangganan nito. Nagulat siya at nagtanong kung gaano ito kalaki. Sinabi ng matanda na ang enerhiya mula sa piitan ay tumutulo sa kalapit na lugar. Ilang araw ang nakalipas, isa sa mga taga-nayon ang hinayla sa piitan. Nasa punto na sila kung saan kahit ang Strider ay hindi na mapigilan. Ang piitan ay isang parasitiko na ari-arian na nagpapalawak ng mga teritoryo nito, kaya ang nayon ay maaari lamang maglaman nito ng matagal. Sa mga oras na ito ng kaguluhan, kinuha niya ang kanyang relic mula sa kanya at ginabayan siya, at siya ay nahihiya. Sinabi sa kanya ng matanda na walang sino man sa mga elder, kasama na siya, ang bahala sa sitwasyong ito, at papayag si Kuya Olivia. Nang maglaon, ang bida ay nasa loob ng auditorium, at siya ay namulat at nalilito tungkol sa pagdinig ng mga duwende na sumisigaw na patayin siya at gumawa ng isang makatwirang paghatol para sa maruming tao. Nagtataka ang bida kung nasaan siya. Natutuwa si Memento na sa wakas ay nakabangon na siya. Kaya niyang pagalingin ang kanyang katawan ngunit hindi niya magising ang kanyang konsensya. Sinabi niya sa kanya na makinig, dahil bibigyan niya siya ng buod. Mamamatay na sana siya sa palason na iyon. Ngunit halos hindi niya ito nailigtas, at gumaling siya matapos maipasa sa loob ng 4 na araw. Ito ang mabahong paglilitis ng tao, interogasyon, at public execution. Kaya't lumitaw ang nakatatandang duwende at pinatahimik ang karamihan. Ito ang panahon para magsalita ang mga tao.
Sinabi niya sa kanya na pagkatapos niyang pumasok sa madilim na kagubatan, ninakaw niya ang relic na pinoprotektahan ni Ilayana at tinanong kung ito ay totoo. Iniisip niya kung ano ang nangyari kay Ilayana. Sinabi sa kanya ng kanyang artifact na tumingin sa kanyang kanan. Nakahinga siya ng maluwag, dahil mas mahusay itong ginagamot kaysa sa kanya. Sigurado siya dito at inisip kung ang relic na tinutukoy niya ay ang pendant na iyon. Matapos malaman ito, pinatunayan niya na nabigla siya nang malaman na hindi iyon mahalaga kay Ilayana. Tinanong siya ng nakatatandang duwende pagkatapos niyang gamitin ang pendant na iyon at pilitin ang relic protector, si Ilayana, nagabayan siya sa kagubatan. Tinanong niya kung tama iyon, at sumasang-ayon siya. Tinanong niya ito sa layunin ng pagpunta sa kagubatan at tinanong kung sinadya niyang agawin ang kanilang mga kamag-anak at gawing alipin. Tumanggi siya, dahil ang layunin niya sa pagpunta sa madilim na kagubatan ay sirain ang bawat piitan sa madilim na kagubatan, at nabigla sila. Kaya naman tinanong siya ng matanda tungkol sa bilang ng mga sundalong dinala niya at sa kanilang kasalukuyang lokasyon, kung paano niya binalak na magdala ng mga rasyon ng militar para sa kanila, at kung gaano sila kahusay. Napatulala ang bida, nang mag-isa siyang pumunta doon at sumagot na wala siyang ganoon. Nagulat ang lahat, pati na ang matanda, at naisip nilang baka nagbibiro ito. Sinabi niya na siya mismo ang naglinis ng mga piitan na iyon at nagtaka kung bakit sila nakikinig sa mga tao, dahil ang lahat ng tao ay nagsisinungaling. Bumaba si Jester at sinabi na dapat ay sinabi niya sa kanila ang totoo noong nagkaroon siya ng pagkakataon, at ang kanyang mga mata ay pumuti dahil siya ay may layuning pumatay. Sinabi niya na hindi ito ang pamantayan para sa mga duwende, ngunit ang mga tao ay tila tumutugon lamang sa pag-uugali ng tao. Gusto kong makita kung makakapagsalita pa siya pagkatapos nito, at tinamaan niya ang kanyang dibdib. Sinimulan nila ang interogasyon ng kanyang kasabwat, si Ilayana Draenor, at pinahintulutan siyang magsalita para sa kanyang sarili. Ang una niyang tanong ay kung bakit hindi siya humingi ng reinforcement pagkatapos makuha ang relic at kung bakit niya hinayaang mang-blackmail sa kanya ang taong iyon. Sinipal ni Jester ang bida, at naisip niya na ang buong tribo niya ang mananagot kung mawala ang relic ng kanilang relic protector, ngunit sumagot siya na ginawa niya iyon dahil napagpasyahan niyang ang pagkilos nito sa pagsira sa mga piitan ay magiging kapaki-pakinabang sa mga duwende sa katagalan. Maniwala man sila sa kanila o hindi, siya talaga ang naglinis ng parehong tuyong ugat at Smolbing Dungeon. Hindi siya naniwala sa kanya. Sa halip, ipinaliwanag niya sa kanya na alam ng lahat doon na para kumita ng piitan, kailangan nilang magkaroon ng kahit katamtamang laki ng hukbo na may buwang paghahanda. Kung totoo ang sinasabi niya, tiyak na nakita niya ang dinala nito sa kagubatan na ito, kaya't hiniling niya sa kanya na sabihin sa kanila kung gaano karaming mga sundalo at mga kagamitan ang kanyang itinatago. Muling sinipal ni Jester ang bida, ngunit nahawakan niya ang kanyang binti, at naging berde ang kanyang mga mata. Sinabi sa kanila ni Lian na walang nakatagong hukbo o mga gamit. Ginawa niya at ng mga tao ang lahat ng nakamit nila. Hindi pa rin sila makapaniwala sa kanya at hindi maisip kung ano ang nangyari habang kasama niya ito o kung bakit niya ito pinoprotektahan. Ngunit hindi niya ito pinapanood at sinasabi. Ito dahil sa kung naniniwala sila na iyon ang katotohanan. Tinawag ni Edia si Elder, at hindi nagtagal ay nabigla ang lahat nang makita siyang nakatayo laban kay Jester, iniisip kung tao ba siya. Dahil hindi siya bumababa, tinanong siya ng bida kung ano ang mali dahil sa tingin niya ay magpapakita siya ng ugali ng tao. Ang passive skin reflective na balat ay isinaaktibo, na nagiging sanhi ng mababang posibilidad na mabawasan ang pinsala, na tumataas habang tumataas ang antas nito. Napangiti ang bida at sinabi sa kanya na maaari niyang panatilihin ang salubing ito sa loob ng halos 2 araw, dahil gusto niyang makita kung sino ang unang babagsak. Inunat ni Jester ang kamay at ngumiti,
dahil hindi niya alam kung sino ang unang babagsak. Tanong ni Heliana sa matanda habang sinasabi nito sa kanya na ang nayon ay nasa limitasyon nito at na siya ang solusyon na hinahanap niya. Bumili siya ng isang taong kayang sumipsap ng halimaw at ng enerhiya ng piitan at maaaring tumulong sa kanila. Alam ni Memento na mayroon siyang mga passive na kasanayan ngunit naisip niyang nakakakuha siya ng masyadong maraming hit dahil wala siyang walang katapusang mana. Mas magiging efficient ang mana kung gumamit lang siya ng airburst, ngunit nagpipigil siya dahil lalala ang sitwasyon kung magdulot siya ng kaguluhan para sa kanila. Nagtataka si Elder kung alam niya ang sinasabi niya, dahil ang simpleng pagsipsip ng mana ay parang paghihiwalay ng tsaa sa tubig at dahon ng tsaa. Kaya't ang kanyang iginiit ay labag sa mga batas ng universo. Iminungkahi ni Ada na ilabas nila ang halimaw sa kanya. Nagulat ang lahat, ngunit sinubukan niyang kumbansihin ang mga ito dahil kung totoo ang sinabi ni Ilayana, maaari nilang subukan ito at tanungin si Ilayana kung pumayag siya. Akala niya ang desisyong ito ang pinakamabuti. Nagbigay sila ng senadoriyas kay Jester, na sumuko, at inutusan siyang huminahon habang siya ay sumuko, na ikinaalarma niya, at iniisip niya kung ano ang kanilang pinaplano ngayon. Kinalas niya ang kanyang kamay, dahil oras na para sa isang bagong pagsubok. Habang iniunat ang kanyang braso, nagulat siya nang may lumitaw na armored bear sa kanyang harapan at umungal. Nagulat siya na wala pang record ng isang domesticated armored bear dati. Paano nila ito naitago sa isang hola? Naisip ng matanda na ito ay medyo labis, ngunit hindi sumang-ayon si Ada. Kung totoo ang sinasabi ni Ilayana, baka hindi pa ito sapat. Inutusan siya ng ibang matatanda na ipakita ang kanyang mga kakayahan sa kanila, at naunawaan niya na gusto nilang labanan niya ang halimaw na iyon ngunit nag-iisip kung hindi nila ibibigay sa kanya ang kanyang sandata. Napatingin ang bida sa kanyang kamay at napagtanto na hindi nila nahawakan ang isinumpang pulse Ares ngunit hindi nila mahanap ang singsing. Nagtaka siya kung paano siya kinakausap ni Memento, dahil hindi na niya ito nakita at naisip niya na baka kinuha siya ng mga duwende. Nagtago siya dahil mas convenient ito, at hiningi niya ang kanyang plano. Namangha si Stek, dahil hindi niya alam ang feature na ito. Sa kanyang nalalaman, ang tanging paraan upang labanan ang isang nakabaluti na oso ay ang tumakas, kaya nagpasya siyang gamitin ang mga bowl ang apoy upang makita kung ano ang reaksyon nito. Sinira ng oso ang bowl ang apoy sa isang indayog ng kanyang kamay. Namangha siya, dahil ang halimaw ay kasing brutal ng tingin niya. Sumang-ayon si Memento sa kanya, kaya nagpasya siyang gamitin ang hangin na sumabog sa kanya at itinaas ang kanyang kamay, itinutok sa kanya, na pinasadahan niya ng ulo at nagawang tiisin. Ang pressure na nalikha ng pagsabog ng hangin ay napakataas na ito ay hindi kakayanin para sa lahat ng iba pang mga duwende na nakaupo sa auditorium, at nagtaka sila kung ano ang binaril niya sa kanya. Di nagtagal, ang oso ay naging kahanga-hanga, na nagpasindek sa kanya dahil ang kanyang pag-atake ay hindi man lang nagpapahina sa kanya, at ito ay umungal at humarap sa kanya. Iniiwasan ng bida ang kanyang pag-atake at ginamit ang kanyang skill arc sa kanyang oso, na ikinagulat niya. Tinanong ni Ada si Jester kung ano ang kanyang ginawa at kung binigyan niya siya ng isang artifact o isang katulad nito, ngunit tumanggi siya dahil kinumpis kanila ang lahat ng kanyang kagamitan maliban sa kanyang sinumpaang pulse Ares. Ang paggamit ng electric spark ay nagawang magdulot ng mga pinsala sa armored bear, na ikinagulat ng mga matatanda, dahil hindi nila ito inaasahan. Ipinaalala sa kanya ng kanyang artifact na nauubusan na siya ng mana dahil napakarami niyang ginamit para pagalingin siya, at magiging dehado siya kung magpapatuloy pa ang laban na ito. Alam niya, ngunit nalaman niya na ang kanyang mga pag-atake sa uri ng kuryente ay epektibo laban dito. Dahil ito ang kaso, sigurado siyang makukuha siya ng mga ito. Salamat po sa panonood.